Oh, Diyos maray na hapon sa Indo gabos. So, hindi na naman kita. So, igwa na naman kita ng istorya sa Indo. Sabi ko nga ni, karirunta na ang pagiging storyteller. So, ang topic tangon niyan, iyo itong mga nagsurososyalan, nag-aastang murumayaman, dawa tios. Oh, yeah. So, igwa kay ako ning amiga na nagpapanggap siyang mapirak, nagpapanggap siyang mayaman dahil may rason. So una na nga ni, ang tataramong kaini sa kuyang amiga, ang pagpasiring niya sa Metro Manila, ang sa iyang panibagong pakikipagsalamuha sa mga mayayaman. So, ang taramon niya, base sa iyang mga eksperyensya, base sa iyang mga karanasan na kung paano itrato ang mga tios. Nagbago nga ni ang sa iyang isipan, kaya ang pakikipagsapalaran niya duman sa Metro Manila, magiging iba na. So ngunyan, nagpanggap da siya ning bilang sarong mayaman. Aki siya ning sikat na negosyante dito sa Bicol. So pag-abot naman sa Metro Manila, so syempre nga ni, iba ang trato kapag tios ka, iba ang trato kapag mayaman ka. Pag-abot niya duman sa Metro Manila, so palibhasa, ang aram, itong mga inarabutan niya, dahil man siya berestado. So ibig sabihin, ang aram sa iya is mayaman. 'Di ba? Ang aram sa iya is yung mga magurang, mga negosyante. So ngunyan, pagkaabot pa sana niya, iba yung naging trato. Naranasan niya ang pagiging espesyal, naranasan niya kung paano da igalang, naranasan niya kung paano da siya tawaning atensyon, kung paano irespeto. Dahil nga ni aram nga ni na mapirak nga ni siya. 'Di ba? Aram na aki siya kimayaman, aram na dawa bako iyan ang katotohanan. So uni na ang makonsuelo sa iyang ginibo. Huni ang makonsuelo. So sa iyang pakikipagsalamuha, igwa siya ning namidbida ning kalugar, hali sa lugar man kang pinaghalian niya. So syempre madaling sabi, tig para harapot siya, tig arog ka ini, so arog ka ini. Bako man talaga siya mayaman eh. Bako man talaga sikat ang pamilya niya bilang sarong mayaman. So syempre, iso sabi, nagtarakig da siya ta. Nagkubog-kubog da so ano niya kasi nga ni, parang mabubuking nga ni siya, grabe so kubog-kubog kang tuhod niya. Ta mabubuking nga ni siya. Ta ining saro sa mga nakasalamuha, saro man ini na sa iyang ginikanan. So madaling sabi, ang ginibo niya daa, nilakaw-lakawan niya daa, malatig para hapot nga ni siya kung sising ang mga magurang mo, mga gano'n, tig para interview man niya daa siya. So natutuulan siya kasi nga ni, syempre, ang aram kang mga yaon na mga pag-iribang sa iyang dinuman, mayaman siya. O, diba? So pwedeng mabubuko siya na bako man talaga siya mayaman. So ayun na ine, so sa mga nagpaparanggap na mga mayaman, so dahil man aram na may mga reason talaga sinda, 'di ba? Dahil man aram kung nata sinda nag-aarugaan. So nyaon talaga ang katotohanan na kapag talaga tios ka, iba ang trato kapag tios kaysa mayaman ka. Yaon talaga ang respeto kapag mapira ka, yaon ang pagtingala sa imo. Buli ni ina niya, halos gabos na mga kaespesyalan ka mga pagkaon, itatao talaga sa imo. Pero testingado na tios ka. O di ba? Ang hiling sa imo gari udo. Ang hiling sa imo gari udo. Gari baga so ika na ang pinakamaraot na tao. Isus poon taas baba kang hihilingon. Pag mayaman ka, congratulations. Kumusta po? Yung mga ganon, di ba? Ang ganda ng trato kapag mayaman. Ano ba ang pagkakaiba ng mayaman sa mahirap? Di ba? Karaniwa nga ng mga mahirap, sila pa yung matataas ang respeto doon sa mga mayayaman. Pero yung mayayaman, hindi naman lahat, pero yung mga mayayaman, iba ang tingin doon sa mga mahihirap. Parang, bakit pag mahirap? Parang pinandidirihan tayo, no? Oh, 'di ba? Ay nako.